Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay sama-samang dumalangin sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Mapagpala, Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po kaming nagpapaabot ng aming pagpupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati tanging sa iyo lamang. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis, paggabay, patnubay, sa bawat naunang bahagi ng iyong banal na gawain. Narito kami sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita, subalit bago ang lahat, linisin mo ang aming puso. Marapatin mo kami sa pakikinig ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, sa ganang akin wala po akong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa, gawin mong daluyan ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Sa unang dalangin ng aming ginagalang, mahal na Pastor Estrada Almeida, wasakin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, damang sa palhindresas cast out in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, glory to God. Kayo po'y makabalik sa inyong pong upuan, tayo po ay patuloy. At patuloy tayong nagpapaabot ng pagpupuri at pagluluwalhati sa ating mabait na Diyos. Double honor and respect. The beloved Honorable Pastor with the Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God and His beloved children, sa buong pamilya ng ating kagalang-galang na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Patuloy nating inaalaala ang ating beloved Honorable Assistant Pastor, beloved Mama Dira, sa kanyang pong mga gininto ang mga turo at aral na sa panahong ito ay hindi po natin nakalimutan sapagkat ito ang ating nilalakaran sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binabati ko rin po ang ating mga kapatiran dyan po sa dako ng Abu Dhabi, sa dako po ng Fujairah, dito po sa dako ng Dubai, buong UAE, mga minamahal nating mga kabatiran, bagamat hindi nakaka-attend, ang iba po ay sa pamamagitan po ng kanilang panunood, pag-antabay sa ating banal na gawain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal tayo po ay muli makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin mga minamahal ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo sa Luke chapter 10 verse 19. Ito po'y isa sa paboritong verse ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Lucas 10:19. Luke chapter 10, verse 19. Behold, I give unto you power to tread on the serpent. Maliit yung sulat ng Bible niya. Yung malinaw ang mata. Parehas kaming malabo. From the book of Luke, chapter 10, verse 19. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions, and all over the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, yan po ay palaging ipinapangaral ng ating kagalang-galang at minamahal na ebanghelista. Maging sa television, mga kapatid, tuwing siya'y mangangaral, palagi niya po yang sinasabi, ipinapangaral, pagkat yan po ang katotohanan. Amen? Ang sabi ng wikang Tagalog, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan, hindi kayo maaano. Inilalarawan, mga kapatid, ng talatang ito, ipinapaunawa sa atin ng talatang ito, mga minamahal, na tayo po ay hindi basta Kristiyano. Amen? Hindi tayo ordinaryong Kristiyano. Hindi po tayo, mga minamahal, katulad ng ibang nagsasabing Kristiyano. Pero, sa kaunting trials, sumusuko sila. Kaunting problema,
kaunting pag-uusig, umaatras sila, mga minamahal. Tumatakbo sila. Yung iba, mga minamahal, sa kaunting pagsubok, natitisod sila. Pero tayong mga totoong Kristiyano, mga minamahal, ipinapakita ng talatang ito, mga minamahal, na ang ating pagiging Kristiyano ay hindi po pipitsugin. Amen? Hindi ordinaryo ang pagiging Kristiyano natin, mga minamahal. Tayo yung mga matatag, malakas, matibay na mga mananampalataya. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo. At yung ginagawa po nating paglilingkod ay mapanghahawakan po natin na talagang totoo, mga minamahal. Ang ating pagsunod, yun po yung naiiba. Amen? Lalo na po sa kabanalan, mga kapatid, ito po yung napakahirap gawin ng iba na mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Pero pagdating na po, mga minamahal, sa kabanalan, kahit nga sa kasuotan, pangkaraniwan, pangunahin, mga minamahal. Pagdating sa kabanalan, sa kasuotan, wala na, tiklop na po yung iba. Pagdating sa kaanyuan, mga minamahal, wala na po, hindi na po makabugay yung iba. Pero tayo, mga minamahal, talagang, kumbaga, tiklop tuhod. Talagang maigting ang pagkapit natin na masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin ipinagpapalit ang ating kaligtasan sa kung ano lamang. Amen? Ano pa, mga minamahal, ang iba sa atin nagpapatotoo, hindi baling mawala ng trabaho. Huwag lang labagin ang kalooban ng Diyos. Kayong iba sa atin, di baling mapauwi na sa Pilipinas, basta masunod ang kalooban ng Diyos. Kung hindi totoo yung talatang ito, mga minamahal, sa buhay natin. Ano ang sabi diyan? Binigyan tayo ng kapamahalaan na ating yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at hindi tayo madadaig ng anumang kapangyarihan ng kaaway. Amen? Sapagkat ang ating pananampalataya, ang ating pagiging Kristiyano ay hindi sa nguso, kundi sa puso. Amen? Hindi bukang bibig lamang ang ating pagiging Kristiyano. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Totoo naman, mga minamahal, di po ba? How many years na nating napatunayan ang paglilingkod natin sa Diyos? Talagang inilalaban po natin. Kahit nga yung iba nating mga kapatid na nagpapatotoo, itatakwil ng kanilang mahal sa buhay. Aalisan ng mana para iwan ang pananampalataya. Pero hindi nila magawang iwan. Sa huli, mga minamahal, pati yung mahal nila sa buhay na umuusig, ay naisasama pa sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig at ng kahusayan. Kaya hindi basahin natin? Sa English po tayo, mga mina, para hindi parehas Tagalog. From the book of 2 Timothy, chapter 1, verse 7. For God had not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound of mind. Amen. Palakpakan natin muli ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Paminamahal, binigyan tayo ng Diyos. Ibinigay sa atin, mga minamahal, ang kapangyarihan. Ibinigay sa atin ang pag-ibig. Ibinigay sa atin ang kahusayan. Kaya tayo, hindi tayo ordinaryong Kristiyano lamang. Amen? Ang pagiging Kristiyano natin ay papuntang langit. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan para labanan ang kasalanan. Amen? Yan ang ibig sabihin, yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos para labanan ang kasalanan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ay iwasan. Layuan ang kasalanan. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na layuan ang kasalanan. Amen? Kapag nakita natin nandyan na yung kasalanan,
Eh, yung iba, pag andyan na yung kasalanan kasi masarap, lalong niyayakap. Pero tayo, mga minamahal, dahil totoong Kristiyano tayo, pag nandyan ang kasalanan, nilalayuan. Amen? Sabi ng Biblia, wag na po nating basahin, ako na po ang babasa, maigsi lamang, unang Tesalonica 5:22. Ang sabi diyan, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Layuan ang bawat anyo ng masama. Naalala natin, mga kapatid, yung patutuo ng ating beloved honorable pastor. Pinapatutuo niya to. Yung babae na humihingi ng panalangin, andun siya sa hotel. Pinuntahan ng malapastor dahil nagre-request ng prayer. Nung nandun ang malapastor sa kwarto, ipapanalangin niya na yung babae. Hindi natin masabing sister Biglang naghubad yung babae. Naghubad sa harap ng malapastor. Akala niya siguro, matutukso niya ang malapastor. Ang ginawa ng malapastor, kumarepas ng takbo, mga minamahal. Lumayo siya, umiwas siya. Yun ang sinasabi ng Biblia, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan na labanan ng kasalanan. Layuan ang kasalanan. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Amen? Layuan, hindi po itago, tangkidikin. Hindi po para magpatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, pag tayo'y itinutuwid na ng mahal na Panginoon, magpatuwid po tayo. Amen? Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal. Ang sabi diyan, binigyan tayo ng pag-ibig. Ito yung napakasarap sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Amen? Kapag taglay po ng isang Kristiyano, ang sinasabi ng Biblia na pag-ibig, napakasarap maglingkod sa Diyos. Amen. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, paano tayo iibig? Pero bago yan, basahin natin, Mark chapter 12, verse 30 to 31. In the book of Mark, chapter 12, verses 30 and 31. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Amen. Palagpakan natin ang ating mabait na Diyos. Ang sabi diyan, mga minamahal, sabi ng verse 30, Marcos 12:30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Sabi ng verse 31, ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. First, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen? Yan yung pangulong utos, mga minamahal. At ang pangalawa, iibigin natin ang kapwa natin gaya ng pag-ibig natin sa sarili natin. Ang sabi, mga minamahal, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Ibig sabihin kung taglay ng bawat Kristiyano, taglay natin ang pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan, ibigin mo ang kapwa mo. Pag yan ay taglay natin, mga minamahal, ano ang sabi niyan? Walang ibang utos na hihigit. Ibig sabihin, halos covered mo, mga minamahal. Ang kautusan, kapag ikaw ay may pag-ibig. Kapag sinusunod natin, yan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi tayo ordinaryong Kristiyano lamang. Amen? Mahirap gawin, mga minamahal. Mahirap gawin. Pero yan ang dapat sa mga tunay na Kristiyano. Amen? Paano ba, mga minamahal, yung sinasabing ibigin mo ang iyong kapwa? Paano yun? Malaki yan, malawak, pero hindi natin pwedeng talangkayin lahat.
Basahin po natin kayo, hindi po yung napabigay kanina. Luke chapter 6, verse 32. Lucas 6:32. Luke chapter 6, verse 32. For if ye love them which love you, what thank have ye? For sinners also love those that love them. Amen. Amen. Ako po ang babasa sa Tagalog. Sabi ng Lucas 6:32, at kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, ano ang pasasalamat? Anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. Ayan. Paano yung totoong pag-ibig, mga minamahal, sa ating kapwa? Kung tayo raw po ay iibig sa kapwa natin dahil siya'y umiibig sa atin, anong gantimpala, anong kagantihan, anong kabutihan mayroon? Mga minamahal. Sabi ng, ituloy po natin, basahin ko po ang verse 33, at kung magsigawa kayo ng mabuti sa mga nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. So anong kabutihan kung iibig ka sa kapwa mo, iniibig mo siya kasi iniibig ka kasi niya eh. Ha? Pinapahalagahan mo yung kapatid mo kasi mahalaga ka sa kanya. Ang sabi niyang, gagawa ka ng mabuti sa kapwa mo kasi gumagawa siya ng mabuti sa iyo. Ang Biblia ang nagsasabi, anong gantimpala meron tayong matatanggap doon? Sabi ng verse 34, at kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, o ito na yun mga minamahal, kung magbibigay ka o magpapahiram ka doon sa mga tao na alam mong meron ka rin tatanggapin sa kanya, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagsisipag pahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Ang sabi ng verse 35, dapat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti. Ito yun. Ito yung totoong pag-ibig, mga minamahal. Amen? Magkakaroon ka ng totoong kagantihan kung ang iibigin mo ay yung umaaway sa'yo. Oh, di ba mahirap? Mahirap yan. Pero tayo nga, hindi ordinaryong Kristiyano tayo. Hindi tayo basta Kristiyano. Dahil tayo, ang mga Kristiyanong sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo basta Kristiyano, hindi tayo pipigtsuging mananampalataya. Dapat nating maramdaman sa buhay natin, dapat nating makilala ang sarili natin na tayo ay Kristiyanong hindi ordinaryo. Tayo ay mga Kristiyanong sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Kahit mahirap, ginagawa nating sundin. Amen? Oh. Ako naniniwala ako maraming tinatamaan sa inyo ng bersikulong ito eh. Kasi pag yung kapwa natin masama na yung loob sa atin, ay kung masama ang loob mo sa akin, di masama din ang loob ko sa iyo. Kung galit ka sa akin, galit din ako sa iyo. Merong ganong Kristiyano, mga minamahal. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang totoong umiibig sa kanyang kapwa, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kaaway. Pag nagutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Oh. Ang hirap gawin yan, mga minamahal. Pero yan ay ginagawa ng mga tunay na Kristiyano. Kaya kung hindi nyo nagagawa, simulan nyo nang gawin. Amen? Purihin ang ating mabait na Diyos.
Mga minamahal, kaya sabi ko po sa inyo, itong pag-ibig na to, kung taglay ng Kristiyano, ay napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Pero hindi naman sinabi ng Biblia na yung alam mong gagawa sa'yo ng mabuti, ay huwag mo nang gawa ng mabuti. Hindi naman sinabi ng Biblia. Ang ibig sabihin ng Biblia, kung yung kapwa natin, nagagawa natin ng mabuti kasi alam natin gumagawa ng mabuti sa atin eh. Walang problema doon. Hindi naman sinabi ng Biblia na wag. Pero ang sabi ng ating pinag-aaralan, ang totoong umiibig, yung mas higit totoong umiibig, na meron talagang pag-ibig sa kanyang kapwa na nanggagaling sa mahal na Panginoon, kaya mong ibigin yung taong ayaw umibig sa iyo. Amen? Amen? Hindi masama kung yung kapwa mo na umiibig sa iyo, iniibig mo, hindi masama yun, mga minama. Kristyano tayo eh, kaya nga ang turo, nag-iibigan ng mga magkakapatid sa mahal na Panginoon. Amen? Oo. Brother Dong, binigyan ako ng halimbawa ng relo. Bukas makalawa, bibigyan ko siya ng sapatos. Masama ba? Hindi. Amen? Pero kung si Brother Charles, mga minamahal, nagalit sa akin, bukas, bigyan ko yan ng peace offering. Love offering. Oh, masama ba? Hindi. Dahil ang sabi ng Biblia, yung umaaway sa'yo, ibigin mo. Eh tayo naman, hindi naman tayo nag-aaway-away. Eh bakit hindi tayo mag-ibigan? Bakit hindi tayo magbibigayan? Pero ang tinuturo nga at pinag-aaralan natin, eh kung yung kapwa natin nagagalit sa atin, ano bang kinagagalit mo? Halika nga, mag-Jollibee nga tayo. Oh, ba? Oh. Ano bang kinagagalit mo? Sister, brother. Ha? Oh. Kain ka sa labas. Nga? O, bili ka ng pampasalubong sa anak mo. O, di ba? Halip na, malalaki pa yung mata niyan. Ay, aamo yan eh. Pasensya ka na. Kapatid, nabigla lang ako. O yan. Pero kung, ano ba? Galit ka? Anong kinagagalit mo? Ay, halip na huminahon yan, ay lalong magagalit din yan. Amen? Ay, pero kung kapatid mo nagbigay sa'yo, uy, praise the Lord. Ay, tanggapin mo, binibigay eh, hindi ka naman humihingi. O, pag nagkaroon ka, gusto mong bigyan yung kapatid mo dahil binigyan ka nung last 30 years ago, bigyan mo din. Amen? O kaya nga po ako po yung nagpapasalamat sa mabait na Diyos. Ngayon ay kaarawan ng aking sweetheart. Eh, salamat sa malapinan. Andiyan ang kalusugan. Bigay ng Diyos, mga minamahal. Sumapit ang kaarawan. Andito kami sa Dubai. As pagpapala. Grabing pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Isipin niyo po na magdaraos ng kaarawan ng aking mahal na kabiyak dito pa sa Dubai. Pamasahe pa lang, di mo na kaya. Pero walang imposible sa Diyos. Ha? Saan ka nakakita, mga minamahal? Magdaraos lang ng kaarawan, pupunta pa ng Dubai? Alooban lang yan ang mahal na Panginoon. Oh. Dahil kung kami natuloy nung asyete, ay hindi kami dito nagdaos ng kaarawan ng aking sweetheart. Doon kami sa Pinas. Ay nagpapasalamat akong lubos sa mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, bumabati, ayan. At yung iba, hindi makatiis. Nag-aabot ng mga kung anong pagpapala yung naiabot. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang Diyos pong magbabalik ng makalibong beses, mga minamahal. Kasi wala namang, di namang galit eh. Bakit hindi mo bibigyan? Ano po? Pero ang pinagkaaralan po natin dito, ang pinaka, para masukat ang pagiging Kristiyano natin at talagang hindi biro ang pagiging Kristiyano natin. Yun nga, yung mga taong ayaw sa'yo, ibigin mo. Amen? Amen? Oh. Eh, wala tayong magawa minsan dahil talagang kahit ayaw natin eh. Ayan ang pinapaintulot ng Diyos. Kaysa magdamdam ka ng magdamdam, ibigin mo na lang, pasalamatan mo na lang. Amen? Oh, pagtiisan natin. Dahil yan ang binigay ng mahal na Panginoon. Pasalamatan natin dahil yan ang pinaintulot ng Diyos. Amen? O kung nasa trials tayo, eh, yan ang dalooban ng Diyos sa trials tayo eh. Magreklamo tayo ng magreklamo, huwag na. Magpasalamat at magsumikap na lamang. Amen?
Yan ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kahusayan. Amen? Mahusay. Ibig sabihin, mahusay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay hindi Kristiyanong talunan. Binigyan tayo ng Diyos ng kahusayan. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi po tayo talunan. Amen? Kaya huwag kang manlumo, huwag kang manghina. Amen? Hindi tayo talunan, mga minamahal. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang laban. Huwag nating tapusin, mga minamahal, dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Amen? Bakit natin tatapusin? Ang Diyos hindi pa tapos sa atin. Amen? Hindi tayo talunan, hindi tayo basta bibigay, hindi tayo susuko, mga minamahal. Amen? Ang laban na ito ay laban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sabi ng Biblia, last verse tayo, mga minamahal, sabi ng Romans chapter 8, verse 37. In the book of Romans, chapter 8, verse 37, Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang sabi diyan, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan na iyong sa atin ay umibig. Amen? Hindi tayo mahinang Kristiyano, hindi tayo talunang Kristiyano, hindi tayo pipitsuging Kristiyano. Sabi ng ating nabasa, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay. Amen? Higit pa tayo sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alala ko, mga minamahal, merong isang lalaki na nangangaso sa gubat. Nakapulot po siya ng itlog. Nung makita niya yung itlog, sabi niya, hindi itlog ng manok. Kakaiba yung itlog eh. Siguro, mas malaki sa itlog ng manok. Wala naman siyang makita kung saan ang galing. So, ang ginawa niya, inuwi niya sa tahanan niya. Ang ginawa niya, yung itlog niya yun, para malaman niya talaga kung ano, inilagay niya po sa itlogan ng manok, sa pugad. Para pag naglimlim yung kanyang manok at napisa, malalaman niya yun kung anong klaseng ibon. Kasi hindi yun manok. Sa madaling sabi, mga minamahal, na pisa. So habang lumilipas ang oras, hanggang lumipas ang araw, nakita niya kung anong klase na hayop yun o ibon. Inobserbahan niya, mga minamahal, ang paglipas ng mga araw, inoobserbahan niya. Dahil siya po ay kasama, ipinanganak, nakasama ng manok, natural. Ang kanyang buhay ay buhay na katulad sa manok. So siya po ay inobserbahan nung lalaki, nung may-ari na nakapulot. Nakita niya, habang lumilipas ang mga araw, kasakasama, saan man magpunta yung mga sisiw ng manok, kasakasama siya. Dahil iniisip nung ibon na yon, isa siyang manok. Dahil doon siya ipinanganak, sa pugad, doon siya pinisa, at ang kasama niya ay mga manok. Kaya sa tuwing kumakahig yung manok, nakikituka siya. At yung mga sisiw ng manok, kapag kumakahig, ganon din ang ginagawa niya. Dahil iniisip niyang siya'y manok. Dahil doon siya nagmula. Doon siya namulat. Pero habang lumalaki, mga minamahal, nakikita nung lalaki, nung may-ari, na hindi siya manok eh. Pero ang trabaho niya ay trabaho ng manok. Magkaykay, tumuka. Pag lumipad, katulad lang din ng manok, dumadapo lamang sa gabi at bumababa sa araw. Hanggang sa lumibas ang mga araw, mga minama, nakita po nung lalaki, nung may-ari na, iba yung kanyang laki, iba yung kanyang itsura, iba yung kanyang tuka, iba yung mata, iba yung kanyang paa. Talagang hindi siya manok. Pero
ang pakiramdam ng ibon na ito ay isa siyang manok. Ang ginawa ng may-ari, sabi niya, kailangan dalhin kita kung saan kita nakuha. Kailangan mamuhay ka ng ayon sa pagiging ibon mo. Kailangan tumira ka kung saan nararapat kang tumira. Kaya ang ginawa ng may-ari, kinuha, malaki na yung ibon, mga minamahal, dinala niya sa kagubatan kung saan doon napulot niya ang itlog. Ang ginawa niya, mga minamahal, initsa niya para yung ibon na yun ay tuluyan ng lumipad. Pero mga minamahal, tuwing iniitsa niya, bumabagsak lang. Dahil siguro iniisip nung ibon, isa siyang manok. Kaya ang ginawa ng mga minamahal nung lalaki, hindi pwede ito. Kailangan malaman niya kung ano talaga siya. Sa sarili niya, mapatunayan niya na siya'y hindi manok. Kailangan malaman niya na siya'y isang agila. Na mayroon siyang kakaibang lakas. Hindi siya katulad ng manok na mahina lamang lumipad. Mahina ang bagwis, ang pagpak. Mabilis. Kailangang malaman ng agila na siya'y mabilis. Matalas ang kanyang mga mata. Yun ang nasa isip ng lalaki. Pero paano, sabi niya? Ginawa niya, umanap siya ng mataas na bangin. Makita ng mataas na bundok. Nung makita niya na may malalim na bangin, doon niya ibinato yung agila. Pinalipad niya yung agila. So yung agila sa una, ayaw pa niyang kumampay ng malakas. Dahil iniisip pa rin niya na si isang manok. Pero habang bumabagsak at sumasagupa sa hangin, yung agila, doon niya na ikampay ang kanyang bagwis, ang kanyang pagpak. Doon niya naramdaman na may kakaiba siyang lakas. Doon napatunayan ng agila na may kakaiba siyang bilis. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang talas at malayong naaabot. Nakita ng agila at napatunayan sa sarili niya na siya isang agila, hindi siya manok, mga minamahal. Kaya siya'y tuluyan ng lumipad at nagpaikot-ikot sa himpapawid. Siya'y dumadapo sa mataas na puno, mga minamahal. At ang kanyang pagbulusok at paglipad ay kakaiba ang bilis at lakas ng kanyang mga bagwis. So na-realize, napatunayan ng ibon na ito na hindi pala siya isang manok. Siya'y isang agila na may taglay na lakas at tapang at bilis. Hindi po tayo mga manok. Kung ikukumpara ang ating pagiging Kristiyano, mga minamahal, hindi tayo mahinang Kristiyano. Hindi tayo talunang Kristiyano. Tayo'y malakas, kakaiba, sapagkat ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang humirang sa atin, inilagay tayo ng Diyos sa tunay na gawain, tayo'y tagamagmana ng langit, ang buhay na walang hanggan. Kaya wag nating isipin na tayo'y mahina sa mga panahon ng trials. Isipin natin tayo'y malakas, may kakaibang bilis, may kakaibang lakas, may kakaibang tapang ang tunay na Kristiyano. Kailangan makita natin sa sarili natin na tayo'y hindi ordinaryong mananampalataya. Tayo'y taga Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos natin ay totoo. Ang pastor natin ay totoo. Hindi tayo katulad ng iba. Pagamat tayo kasama sa sanlibutan, gumagalaw at kumikilos tayo sa mundong kanilang ginagalawan. Kinakailangang dalhin tayo ng dakilang Diyos kung saan tayo nararapat na lugar. Nandito tayo, ito ang tunay nating buhay. Hindi ang buhay sa sanlibutan ang buhay natin. Hindi tayo katulad ng tao sa sanlibutan. Sila'y mahina, sila'y walang kaya, sila'y alipin ng kasalanan. Ngunit tayo mga tunay na Kristiyano, dinala na tayo ng Diyos sa tunay nating kalagayan. Inilagay na tayo ng Diyos sa pagiging totoo natin, mga minamahal. Tayo'y mga pinili ng mahal na Panginoon. Tayo'y mga hinirang ng Diyos. Tayo'y may lakas. Tayo'y may tapang. Tayo'y may tatag. Hindi tayo mahinang Kristiyano. Huwag mong isiping ikaw ay mahina. Huwag mong isiping ikaw'y talunan. Minsan tayo'y tumadapa, pero kailangan nating bumangon. Minsan tayo'y nagkakamali, pero ang ating mabait na Diyos ay naghihintay lamang. Awitan natin ang ating mabait na Diyos. Hindi tayo pipitsuging Kristiyano, mga minamahal.
Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay buhay. Ang pagiging Kristiyano natin, hindi tayo ang naglagay sa sarili natin. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Ang mahal na Panginoon naglagay sa atin sa tunay na gawain. Tunay na paglilingkod na mayroong lakas, mayroong tibay, mayroong tatag na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag mag-isipin ikay mahina. Huwag mag-isipin ikay talunan. Isipin mo, nandyan ang lakas na ibinigay ng mahal na Panginoon na kaya nating laparin. Kahit ang malawak na lipanin at layunin ay kaya nating abutin sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Sa bawat oras at araw. Hallelujah, nandyan ang mahal na Panginoon. O mga isiping kapatid, na ikaw ay mahina. Ang mahal na Panginoon ang ating kalakasan. Ang mahal na Panginoon ang ating katapangan. Sabi ng Biblia, binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu ng katapangan upang lumaban sa kasalanan. Binigyan tayo ng pag-ibig ng mahal na Panginoon para gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kahusayan upang masunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag tayong maging mangmang. Hallelujah, bagus tayo maging matalino. Binigyan tayo ng Diyos ng kahusayan. Binigyan tayo ng katapangan ng mahal na Panginoon ng kapangyarihan. Malakas tayong mga Kristiyano na totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran. Totoo ang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah. Paghawakan mo, Ama, pagka ako'y mapahiwala. Hallelujah. Palakarin mo ako Hallelujah. na may takot sa'yo. At iyong alalayan ang bawat Huwag kang matawa. Huwag kang manlupay-pay. Lumaban tayo. Lumaban ka, kapatid. Hindi ka talunan. Nandyan ang mahal na Panginoon. Pilit man tayo ibinabagsak ng away. Pero nandyan ang mahal na Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayan. Nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. Gamitin natin ang pananampalataya at pagtitiwala ang ibinigay sa atin ng ating mabait na Diyos. Nabubuhay man tayong kasama ang mga tao sa sanlibutan, pero tayo'y pinili ng mahal na Panginoon. Tayo'y hinirang ng mahal na Panginoon. Ibang-iba ang pagiging Kristiyano natin. Kaya hindi mo dapat subuan, mga minamahal. Hindi mo dapat katakutan. Huwag kang matakot. Magpatuloy ka. Hallelujah. Hallelujah. Ang buhay ko ito Nasa kamay ng mahal na Panginoon. mga kamay. Nasa kamay tayo ng ating mabait na Diyos. Pagka ako'y mapahiwala, palakarin mo Tayo'y lumakad ayon sa tawag ng mahal na Panginoon. Lumakad tayong may takot sa mahal na Panginoon. Mayroong tapang, mayroong lakas, mayroong tatay. Hindi tayo talunan, Kristiyano. Dumating man ang dilim, mga pagsubok man ang sa Dumarating man minsan sa atin ang kapaguran. Dumarating man sa atin ang kahirapan. Dumarating sa atin ang mga pagsubok. Pero hindi tayo susuko. Hallelujah, magpapatuloy tayo. Hallelujah, tayo mga pinili ng mahal na Panginoon. Hallelujah, tayo mga tunay na anak ng Diyos. Tayo tagapagmana ng buhay na walang tanggal. Hallelujah.
pagsubok man sa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalawati at sakit. Di ko'y aking titisin hanggang sa'yo babalik. Dumating ba ng dilim, mga pagsubok man sa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalawati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo dumating man ang dilim, mga pagsubok man sa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalawati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo papabalik. Hallelujah. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Taas sa ating mga kamay, magsumamo tayo. Nandyan ang ating mahal na Panginoon nakatungay sa atin. Nakikita tayo ng babasa ng malapino ng ating puso, ang ating isipan. Nandyan ang mahal na Panginoon nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mabait. Pinili nga tayo, mga minamahal. Bagamat tayo nabubuhay sa sanlibutan, pero binigyan tayo ng kakaibang lakas. Tayo nakasusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa atin ibinigay ng Diyos ang kakayanan ito. Kaya wag nating sayangin, mga minamahal, ang katakilan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo, humingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Glory to God! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo man ay mahina sa ating pananaw, ngunit ang malapit na ating kalakasan. Kalakasan natin ang mahal na Panginoon. Nandiyan ang pag-ibig at kabutihan ng mahal na Panginoon sa atin. Hallelujah! Mapagpala naming Ama, aming Diyos na dakila. Mahal na Panginoon, patawarin mo ang bawat isa sa mga kahinaan at pagkukulang namin, kasalanan at kamalian. Ikaw ang aming kalakasan, kaya tinihingi namin kami bigyan mong lagi ng lakas, ng tibay at tatag na kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Ano man ang mangyari, ano man ang inilalagay ng kaaway, kami magpapatuloy. Hallelujah! Palakasin mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa prayer ng aming beloved and honorable pastor, at patuloy mong bigyan ng kalakasan, mamang buhay ang aming kagalang-galang na mga pastor. 10 ng beloved children, hallelujah. Sa oras na ito, pangawakan mo ang iyong mga anak, abutin ang kanilang pangangailangan. Ito ang aming sabot na langit. In Jesus' name we pray. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Gamitin natin ang kapangyarihang binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay nagtataboy ng takot. Kaya kung tayo ay punong-puno ng pag-ibig na nagmumula sa malapit na wala kang katatakutan, ang Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. I-cast out natin ang mga problema, suliranin, sakit, karamdaman. Hallelujah. Patungan ang kamay sa ulo, isang kamay sa katawan, naroon ng karamdaman. Isipin natin ang kamay ng mahal na pastor na nagpipray sa atin. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng uring karamdaman, rayuma, asthma, TB, diabetes, cancer, ketong, AIDS, anumang uring karamdaman. Mula ulo hanggang talampakan, lumayas, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices began. Poverty cast out. Doubts and unbelief cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa lahat ng kayang tumalon, tayo tatalon at sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Galing sa puso. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.